popular pala, my bad. Yung kahit may 32 billion ka na boto, hindi kasi kahit ikaw pa ay vice-presidente, ang karapatan mo, pwedeng i-oppress, pwedeng itabag. Minsan, nararamdaman natin na isali ng batas, kayang-kaya nilang i-ignore, kayang-kaya nilang paniran yung gusto nila, mangingibabaw yung gusto nila doon sa ating karapatan. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo bilang mga mamamayan, nilagay natin doon kung ano yung values natin, kung ano yung pinahahalagahan natin. At isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, karapatan natin magsalita at magpahayag. Ngayon, ang mga leaders natin in paid action, katulad ng ginagawa ni Mayo Benitez, tayo nagiging saksi. Tayo nanginitigan. Kasi, ang mga ancestors natin, mga limunin natin, pinanindigan nila yung pinakamahalaga para sa kanila, yung kalayaan nila. Kung maaalala ninyo, ang revolusyon, ano yung naging dahilan? Policy servicios at saka yung secularization. Mahalaga yun, enough para magkaroon ng revolusyon. Ngayon, mayroon tayong karapatan magsalita, magpahayag. May karapatan tayong mamili kung sino yung mamumuno sa atin. May karapatan tayong magpulong-pulong at magbigay ng hinanakit sa magpetisyon na sagutin ang ating mga hinanakit. Pero sa nakikita natin araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng pagkikipit, kahit yung pagsasalita para ipagtanggol ang karapatan, hindi ng karapatan natin, hindi karapatan ng isa sa minamahal natin mga kawani ng gobyerno. Kahit dahil ito ay ginagarantiya ng saligang batas, nilalapastangan pa rin sa pagnanais ng ilang mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pag-uupo sa poder. Yung tuloy-tuloy nilang pagiging opisyal, tuloy-tuloy nilang paghahari dito sa ating bansa. Ngayon, may hamon ng kasaysayan sa atin. Kung ang ating mga ninuno, ay nakita silang napakahalaga na willing silang panindigan yung banin na yun. Mayroon din tayong pagkakataon din ngayon. Pagkakataon na hinahamon na naman tayo ng ating kasaysayan. Maaari natin tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muling maging saksi sa pagkikipit sa opresyon. Muling tumindig, muling magsabi kung hindi natin tatanggapin ang ginagawa sa atin. Hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng iligal. Dahil ang pagtatanggol sa ating karapatan ay karapatan din. Nandiyan yan sa ating saligang batas. Binigyan tayo ng sandata. Sabi sa saligang batas, yung karapatan natin magsalita at magpahayag, ito ay paraan para magkaroon ng pagbabago. Ang pag-criticize sa ating gobyerno ay sinoprotektahan. Ang tawag natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makulong para doon. Hindi ka pwedeng pigilan at hindi ka pwedeng i-penalize para doon. Parusahan. Dahil tayo ay nag-call out o nag-criticize sa mga opisyalis ng gobyerno na nagmamalabis. Kailangan ba natin, hindi natin kailangan gumawa ng iligal dahil ito, ang pagpupulong ay legal sa ating saligang batas. Pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayong pinupusalan. Dahan-dahan nilang pinatatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng dahas. Nakita naman natin yung dahas na ginamit sa ating vice-presidente. At nakikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag dito, lawfare. Yung paggamit ng batas para girahin ang sariling tao. Tingnan ninyo,
At kung sandata natin sa saligang batas ang karapatan magsalita at magpahayag, bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumbong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang inanakit? Hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya't sinasabi ng Korte Suprema, protektado tayo pag nag-criticize tayo sa ating mga opisyales tungkol sa kanilang trabaho. Pag tayo nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa nagmimistulang pagmamalabis o dun sa tingin natin ay pagmamalabis sa ating mga ordinaryong mamamayan, protected speech yan.